Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday. Mukhang good vibes yung market natin na. So September 25, 2023. So kanina umabot tayo ng ano, di ba? 0.9%. May konting buhos siya. Tapos kung napansin nyo, bago yung pre-close natin, nagkaroon tayo ng around, yung huli kong silip sa kanya is 82 million na net foreign buy. Pero binuhusan pa rin siya. And then nag-close tayo ng 0.49%. Pero may good sign, di ba? Kasi lumampas tayo dito sa MA20, so nagre-reverse si PSE. And then ano siya, net buy, pero yun nga, may boost pa rin siya. So nag-close tayo 316.23 million na net foreign sell dito sa market. Pero nonetheless, kahit na meron tayong net foreign sell, parang lumalaban na si PSE. So nag-close tayo 6,172.84 naman. Okay? So medyo good vibes yung majority ng mga blue chips natin, pero dito sa trending stocks, meron yata dito. Okay, so may mga berde pa rin naman tayo nakita dito sa listahan natin. Okay? So si dito natin, nag-pull back, meron siyang negative 0.41% na loss for today. So malit lang naman. And then meron siyang net foreign buying na 2.56 million. So pinag-usapan pa rin siya syempre kasi yung last 2 days na candle natin sa kanya, sobrang taas, di ba? So medyo maganda yung yung sentiment sa kanya na market from last week na trading natin. Okay? So si Apollo natin, so isa din to, mga penny stocks, di ba? Yung karamihan ng gumagalaw ngayon. So nag-up siya ng 5 ilan ba to? 5.26%. So medyo hataw si APL natin. Ano kayong balita nito? So nag-breakout kasi dun sa downtrend line niya, di ba? Tapos pinitik ng pinitik yung galawan. Last Friday, 11% yung yung closing natin sa kanya. Okay? So FCG, nag-pullback siya. So nauntog doon sa resistance area natin. So tignan natin. Mamaya, meron siyang um, loss, negative 4%. And then meron siya net foreign sell na 338.72,000. So, okay lang siguro, normal na pullback. And then si Now, ayan, may mga nabuhay pala tayo na stock. Si Now, si APL, di ba? Si Now natin, nag-up ng 8.5, 8.5% o 8.65%. So, maganda. Nag-breakout din siya sa kanyang downtrend line. So, gumaganda yung galaw ni Now natin. Tapos, Converge, 0%. Pero pinag-uusapan siya, syempre, kasi nasa recovery siya. Tapos si AP, lakas ng sipa. Umakyat siya ng more than 4%. 4 point, ilan ba tayo? 4.31%. Pero net foreign sell siya. So dito pala galing yung yung buhos. Negative 549.80 million. So kung galing lang dito kay APL yung yung negative 300 million na nakita natin net foreign sell, then meron siyang hidden na net foreign buy tong market natin, which is gusto nga niya mag-breakout dito sa MA20 naman. Okay? So good vibes yata yung yung market natin. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin, as usual kung bago ka lang, please don't forget to read po yung ating disclaimer. Sabi natin, yung ating review is for education purposes lang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa trading dito sa market natin. And then follow mo ko guys dito sa ating Flabby Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka dito sa trending stocks review. Join ka dito sa group natin kung gusto mo ng guide sa Philippine market trading naman. So sa mga nakasubscribe, thank you po. And then check mo lang po yung mga daily uploaded videos natin, yung ating mga company reviews, yung mga sample trades natin. So wala tayong masyadong magandang trade ngayon kasi laglagan. Basic indicators, technical analysis, yung mga okay, so tingnan natin, parang nagre-reverse na yung market. And then yung mga fundamentals, yung mga risk management plus yung PSE stock market studies natin. So isabay natin yung mga bago nating vlog, mga PSE market studies pag medyo okay na si PSE. Follow mo ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games. So deads pa rin yung mga play to earn games natin. Meron tayong crypto chupit dito, mga crypto naman. Kailang syempre tinigil natin sabay dito kay crypto ko to kasi mahina yung cryptos natin. So tingnan natin. Tapos finally na-approve yung yung XM trading account ko. So tingnan natin kung makabuo tayo isang channel na Forex naman. So learnings lang naman. Learnings lang ilalagay natin doon sa binabalak natin na bagong channel natin about Forex trading. Kasi may mga promotional videos tayo dyan sa channel natin na Palapi Trader last time. Kaya lang hindi ko naman ma-focus sa Forex yun kasi
Philippine Stocks na channel kasi yan eh, maghahalo. Okay? So dito sa Facebook account, follow mo ako para uh, updated ka dito sa mga post natin. Ganun din dito sa Facebook page. Pili ka na lang po. Bodega Pick, mga articles sa local market, dito sa US, and then dito sa cryptos, money earners, yung mga side hustles natin. Medyo nag-slow down yung mga views natin. Kasi di ba nagkaroon ng holiday sa Pinas? So medyo yung ismag kasi ng ng Taal. So di ba? Hininto yung mga klase mga student yung yung website natin. So, medyo humina siya. Pero at the first half ng malakas yung yung website natin. So, nalampasan na natin tong hindi ko lang nagagawa ng vlog eh. So, nalampasan na natin tong tong average pinaka-max natin last time is mga 14-15K. So, on the road na tayo sa above 15K okay, per month. Yan. So, yun lang man sharing natin. Okay? So, dito sa tingnan natin dito sa Twitter. So, tingnan natin yung pinaka summary ng index po natin. So, 316 million in foreign sell. Pero kung kay AP lang yan, then ibig sabihin meron na tayong hidden na net foreign buying sa market kasi 500 million yung yung sell off ni AP. Although makit naman yung price niya. Pero ito 316. So baka meron na hindi lang natin na mapansin dahil doon sa malaking sell off niya. Okay? So very good. 0.49% close yung market. Pinaka-red natin is hindi naman ganun kalaki, negative 0.03 si mining. And then panalo sa atin is holding firms. Si SM siguro to kasi umakyat siya ng mataas. DMCI, so first up pa lang pala ng 2022, na-beat na niya yung, rather, na-beat na niya ngayon 2023 yung first up niya nung yung kita niya nung 2022. Ayan, ang gulo. So yung kita ni DMC ng buong taon ng 2022, ngayong first up pa lang, di ba? First up na data ngayong 2023 mas mataas siya. So good earnings si DMCI. So tingnan natin kung magbigay ng dividends. Ito yung mga binenta ng foreigners ngayon, BPI, China Bank, Metrobank, marami sa banks no, ASN, CNPF, AC, AAB, All HC, Globe, Converge, Cebu, medyo nagde-drop si Cebu. Plus Robinson, ito si Plus ng kapa, APX, and then HTI. So ito yung upcoming dividends. Wala ba dito si Inabangan ko kung meron din si SCC natin, SMC. So wala pa si SCC. Yung mga bulong-bulungan last time, di ba? So Globe and Metrobank, so nag-close sila ng 15 billion term loan facility. Okay, so DMC nag-drop. EI board has approved its planned divestment of the company's 60% interest in subsidiary Biotech JP Corporation. Okay, so sino kayo bumili? Shares in Rason-led ICT inched down last week after the results of Central Bank hawkish pause for a fourth straight meeting. Okay, so ito yung mga sweldo. Ayan, nilagay natin dito. No? Highest paying occupations in the Philippines. So pilota pala yung malakas kasi per month siguro to na 2022 pa to occupational wages survey. So 135K yung sahod. Sarap pala maging piloto, no? Kaya lang, syempre, risky, di ba? Being pilot. Tapos, pangalawa is pag-usapan lang natin yung sahod. Software developer, 70,000. Sa Pinas to, in PH. So, mathematician, 69K. Production supervisor, so siguro sa mga manufacturing, 63K. Hindi naman, nung panahon ko, hindi naman ganyan yung sound ng supervisor. Tumas na siguro ngayon. Ewan ko kung ano to entry level ba yan o meron din siyang time. So halimbawa, siguro mga 10 years na sa company. Applications, programmers, 58. Pero mababa sa para hindi ako makapaniwala, mas mababa yung doktor sa production supervisor kasi ang mahal ng check-up di ba? Statistician, 51. And then, geologist. Hindi natin masyadong uh, occupation na to, pero malaki din siya for 49,000. Okay? So, accountants, 48. Ayan. So, accurate ba? Parang ang tataas niya sa panahon ko sa Pilipinas. So, Globe, MBT, Globe Science, okay, yung loan. Philinvest receives PRS AAA issue credit rating. Philinvest bonds earn top credit score. SMC,
remains viable and can pay debt. Abacor, ayan, meron siyang share buyback, hindi naman gumalaw kanina. Pero 45 million peso lang. So yung share buyback niya. So best year performance based kay Investa is si Plus, si Lotto, si Ionix. Kahit pa-drop si Ion, di ba? Mataas pa rin. SSI, EI, hindi ko napansin to si EI. CHP, MPI. Yan. So Bloom, okay, so ito na, bukas na, no? So kaya siguro humataw ng konti si Bloom. Ang laki ng volume niya. Uh, nag-net buy siya, di ba? To replace AP effective start day on Tuesday. Okay? So tingnan natin. Hopefully walang buhos kay AP. CNPF to replace MPI. Ayan. So effective na sila by tomorrow. DMC, PNB, Loshutan and his wife, Carmen Tan, both stepped down from directorship. ASN invested 1.46 billion. 5 subsidiaries, tapos yung dalawan last week. Monday welcomes former PLDT CFO Annabel Chua. May bago siyang director ba? Nakalagay ako, bagong independent. Directors natin, tapos the rest is over the weekends na po yan. Okay? So hopefully nabasa nyo yung mga over the weekends na post. Okay? So yun lang. And then guys, yung ating patron sa mga gusto sumali sa trading group as usual, yung ating Patreon is very open po siya. So hopefully makasakyan natin lahat ng uh, pa kasi pa-reverse yung direction ng market, no? So hopefully pag nag-start siya, medyo marami tayong masakyan na mga palipad na stocks yan. Huwag lang sa puro penny stocks na galaw. Kasi nang iipit siya eh. Kung napansin nyo sina BSC, sina Web, sino ba ewan ko, sina Elia, medyo nag-recover na. Puro trap kasi yung iba eh, yung galawan nila. Okay? So, bisita tayo dito sa to trade Asia Prime natin. So, nung umaga, medyo namula pa tayo. Tapos, siguro mag-alas 10 to. Nag-recover siya until second half. So, nagulat nga din ako. Umabot tayo ng up to 0.9 kanina. Pero may konting boost siya, 0.49%. And then, ang laki traded value is 8 billion. So, 6,172.84. So, at least above 6,000 level tayo. Tapos, 316 net foreign sale. So, yun nga, hindi ko masyadong tansya kung ano yan. Kasi si Blue, meron siyang, kasama ba si Blue? Wala eh. Meron siyang net foreign buy na malaki kanina. DMC, ito yung mga nag-drop. DMC 1.7, AC 1.6, Wilcon 1.18. So, ang pumila sa ating pataas si AP, 4.39%, CSM, 2.92. So, property malakas din. Ali, 2.15. Andito pala si SM, SMPH. Okay? Tapos, 45% foreign, 55% local participation. Okay, so silipin natin yung mga winners natin for today. So, penny stocks pa rin, no? Sinao, so nag-breakout siya, 8.65%. RCI, 7.22%. So, yung mga penny. Aslag, so nag-recover siya, 7%. PHR, medyo nag-breakout, 5.45%. Apollo, 5.26%. So, medyo marami pala, no? Robinson lang, no? 4.17%. Alter, 3.9%. Tapos C Plus, 2.27, IMI, 2.39%. So dito sa losers, marami tayong losers din. No? Pero mga penny stocks kasi itong itong iba. So FCG, ayan, nag-drop. SSP, minus 3.15%. IDC, minus 2.7%. Tapos si Manila Water, minus 2.16%. Okay, so meron pa rin. Marami pa rin bumabagsak sa mga stocks, pero mas marami yata yung verde for today's trading po natin. Okay? So, punta tayo dito sa chart. Ganda na yung chart natin, oh. Tapos, meron siyang volume, oh. So, parang, di ba? Parang breakout siya dito sa MA9. So, nauntog siya ng konti, nag-resist sa MA20. Pero parang good sign na yan, ah. Ayan, hindi ko na bago yung indicators natin. Iniisip ko sa kanya last week, di ba? Meron pa rin tayong konting net sell. Ang gagawin niya is magpo-pullback siya. So ganito yung, at sa akin lang naman yung scenario niya, magpo-pullback siya, magdo-double bottom and then saka siya gagalaw. Kasi nga, wala pa rin net foreign sell. So, pero net foreign buy. Pero ang ginagawa niya, dinidiretso niya. So maganda kung ganyan yung mangyari sa kanya. Parang dito sa bandang kaliwa ng chart natin, ayaw matanggal. Tayo dito sa bandang kaliwa. Yung parang yung nangyari ng recovery niya. So
So parang ganito last time, meron siyang drop, nag-up, nag-pullback ng konti, and then saka marangkada. So, pero siguro wala pa naman siya masyadong up kasi nga wala yung foreign buy natin. So ngayon, magre-retest tayo dito sa resistance which is 6,200. So maganda pag nabutas yan ng market natin, babalik yung good vibes natin. Kasi MA20 na yan eh. So medyo mas malakas na yung momentum ng market natin. So medyo exciting na itong week natin na to. So total, patapos na naman. So first month of bear na tayo, di ba? Pa-October na. Hopefully by that time is medyo okay na rin yung market. So ngayon magre-retest si PSE dito sa RSI 50. So maganda makita mag-breakout siya diyan for the coming few days ng trading natin, and then nagre-recover yung MACD formation. So hindi pa rin naman maganda kasi below RSI 50, pero may good sign si market natin. Especially may mga nakita tayo na malalakas yung net buy. So yun nga lang yung overall picture is drop pa rin tayo ng 300 million net foreign sell. Okay? So refresh natin dito sa bandang US. So mapula lagi dito sa US pang ilang araw na to. So another red day na naman yata to. So S&P minus 0.06, Dow Futures minus 0.05, Nasdaq minus 0.08. So dahil mapula sa US market, yung Europe, ayan, daglagan din siya. Dito sa bandang Asia, mix tayo, no? So meron pa namang berde, pero parang mas marami yung red sa kanya. Mas malaki yung drop ng mga red. Okay? So parang pullback dito sa global market natin. So dito naman sa bandang crypto, hindi pa rin naman umalis sa 27K, no? So parang tulog na tulog si Bitcoin, 26K ulit, Ethereum 1.5. Si BNB, first time ko nakita na below 210 yung galaw niya. Ayun, mapula din. Berde yung chart. Karamihan is berde yung chart, pero dito sa percent change niya daily, drop dito sa mga cryptos po natin. Okay? So mahina yung ating cryptos. So refresh natin to. And then pag-usapan natin yung ating trending stock. So nauna si dito kasi nga medyo malakas talaga yung sipa niya from the last 2 days of trading natin. So nagre-resist siya dito kasi taas naman na ng ginalaw niya last time. So medyo malakas ang profit taking niya, no? Kasi up na siya na 24% in just 2 days. 2 days of trading. So medyo nauntog siya dito sa 2.54. So nag-breakdown siya and then bumalik dito sa MA9. So nagkaroon siya ng konting support dito sa 2.36. So tingnan natin kung mag-form siya maganda makita mag-flag muna siya, no? Kasi pag excites yung niya, marami pa profit taking. So tingnan natin for the coming few days kung mag-flag siya and then saka umarangkada yung kanyang galaw kasi meron siyang good vibes yung mga traders naman natin sa kanya. Pero dahil hindi pa naman confirm yan, so tingin-tingin lang tayo dito sa support half body ng candle at 2.3. Hopefully hindi siya mag-giveaway para magdiretso yung galaw natin sa kanya. Pinaka bad side, fill the gap dito sa 2.18 naman. Okay? So tingnan natin, may karga ba siya? Si dito natin parang wala, no? So nag-drop siya, negative 0.41%, 2.5 million net foreign buy. FMS call and then call FMS yung ating buyers and sellers naman. Okay? So wala tayong catalyst na nabasa for today. Next, si Apollo. So ito, hinahanapan natin ng reason bakit siya umakyat, pero technical wise, so nag-breakout siya dito sa downtrend lines natin. So nagkano siya, tignan mo yung itsura niya. Binomba siya, nag-pullback, and then binomba ulit. Nakalabas siya. So nag-breakout siya. Tingnan natin kung tumuloy siya for the coming few days. On the road siya para dito sa point 0226 dito sa MA 100 naman natin. So, maganda pa yung RSI niya. Wala naman tayong catalyst dito na nagpakyat. Kaya lang kasi 'di ba karamihan ng penny stocks gumagalaw talaga during this time. So, good 'yan pag nagdiretso yung galaw natin. So MA 100, so okay yung RSI. Okay din yung ating MACD formation. So yun nga lang kasi penny stocks, 'di ba? So take the risk na lang kung gusto mo siya. So nag-up siya 5.26%. Wala tayong foreigners. So tayo-tayo lang to. Dragon Fee, New World, Empire, and then Papa Abacos, yung ating pinaka-main seller naman. Okay, so nilagay natin dito sa medyo mas mataas kasi yan yung next na
resistance tapos bullish yung mga volume natin sa kanya. Next, FCG. So nauntog tayo. Ayan. So binawian naman si FCG after ng 7% last Friday. So nauntog tayo and then hindi na pala siya nag-retest dito. Profit taking kaagad siya. Opening pa lang. So okay, nandito tayo sa bagong box. Ito yung pinaka-box natin sa kanya ngayon. Ito yung galawan niya. So hopefully kahit meron siyang drop bukas, mag-bounce dito sa MA 100. So last chance bukas, kung hindi, balik tayo dito sa 0.68. Ayan. So hindi niya tinuloy yung overbought niya eh. Anyway, yung volume niya mababa. So siguro andyan pa naman tong malalaking tatlo, apat na malalaking volume sa kanya. Kasi nasa taas pa naman yung pinaka-price action natin. Okay? So drop tayo ngayon dito kay FCG. Drop siya 4%, minus 300K net foreign sell. Call MTP ka buyer, then call Star All yung ating pinaka-main seller sa kanya. Okay? So intact pa naman yung trend. So nag-pullback lang siya ng malakas. So medyo malayo pa siya sa 1 peso na target natin para kay FCG. Okay? So yun po yung galaw natin. Wala na, no? Wala tayong nakita ibang news. Next, si Now. So technical bounce o breakout si Now, nag-breakout pala siya. Meron siya pa malaking volume dito, hindi natin talagang pinondohan siya. Meron siya malaking volume dito. Nauntog siya, hindi naman lumabas yung volume, another volume. And then kanina siya. Successful na yung breakout niya. So hopefully meron pa siya isang araw bago yung profit taking. Next na resistance is dito sa mga 1.2 peso level naman. So, yung mga tatanong, catalyst, wala po tayong nakita. So, ang trend kasi natin ngayon, i-reverse, i-break out yung mga penny stocks natin. Ganun yung mga galawan ngayon na nakikita natin. Okay, so sinaw, meron pa namang parang may iwigil pa naman siya. So, lalo na kung marami sumakay kanina. So, maganda yung breakout. Malakas siya, 8.65%. Kaya lang, syempre, tayo ulit. Minus 113K. Net foreign sell, call, fill stock ang buyer, call. Quality yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, at least meron siyang breakout. Next, Converge. Hindi ko lang bakit siya nag-trending pero hindi naman siya 0%. Nauntog pa nga yung candle natin sa kanya. So medyo nahirapan siya dito sa 9.26 pero syempre intact pa naman siya kasi nasa higher low formation. Yung RSI is okay pa naman. Kailan medyo malaki yung volume no. Yung MACD okay pa din naman. Ayan. So anyway, nasa trend naman siya. Hopefully mag-stay siya above 9 for the coming few days kasi meron na siyang breakout, di ba? So meron na siyang breakout dito sa downtrend. Parang yung galaw ni Now, di ba? So yung sinaw naman parang ganito, nag-uumpisa pa lang siya. So ito nag-retest na. Tingnan natin kung mag-bounce siya dito sa MA9 bukas na galawan po natin. So wala tayong catalyst kay Converge as of now. 0%. Ayun, net foreign sell na naman. 14.3 million net foreign sell mukha si JP Morgan nandiyan na paparamdam na yata si JP Morgan, di ba si Monde last time si JP Morgan ang nagtutulak, wala si Monde sa tagatulak natin. Okay, so yun lang muna. Kailan ma-break 9.26, 9.3 para next good vibes na tayo, papunta tayo sa 10 pesos para kay Converge. And then lastly si AP. So ongoing pa rin yung share buyback niya. Pero ito yung sabi ko sa iyo kanina, yung net foreign sell. So nag-up naman siya, di ba? 4.39%. Pero ayan 549 million. So may exit ng investor. Regis Papa ang buyer and then si JP Morgan pala yung Ayan meron siyang buy pero maliit. Kumpara dito sa niya, volume na 18 million yung volume. Tapos 66K lang yung buy. So si JP Morgan pala yung nagbenta dito kay AP. So laki niya 549 million. So remains to be seen kung makaka-recover pa siya ng another candle. So lagay muna natin resistance is 32.8. 9 for tomorrow sa trading natin. Tingnan natin. Hopefully makabalik naman siya para makalabas yung iba. Kasi medyo bad yung sentiment niya.
kasi natanggal sa blue chips. Pero yun nga, guys, sabi ko sa inyo, may mga disclosure siya dito si AP. Bago lang to. Si Daniel Aboites natin. Meron siya mga medyo malakas yung buying niya dito. So, siguro maraming pera ngayon ng AP, no? Gusto yung bumili ng mababang price. So, going po yung share buyback nitong si AP naman natin. Okay? So, yun lang muna. Careful na lang kasi meron tayong net sell na 500 million. So, yun lang muna yung ating review for today. So, good vibes si PSE after ng Dow G. 3 days ng pakyat siya. So, malay mo, yan na yung reversal natin. Sa kanya, hindi natin kailangang antayin yung malalaking net buy. Papasok na lang ulit yung mga foreigners natin kapag nag-breakout na ulit siguro na 6,200 yung markets natin. Okay? So, Monday, good vibes yung PSE market natin. So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palab Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung sumang sumali sa trading community. Crypto ko to para sa mga play to earn games. Antay mo yung review natin sa mga forex. Yung ating crypto ko to at yung ating Facebook account, follow mo na lang ako dito, Facebook page, yung ating Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then Patreon, yung mga gusto ng guide sa investing and trading sa PSE market. Sali lang po kayo dito. Open po siya anytime. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.